Mega love shout out po sa inyong lahat. At a blessed day mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Narito po akong muli, para ibahagi ang mahalagang live broadcast ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. At ng ating beloved Lolo Aksadam. Ipinakita po sa ating lahat, ng ating mahal na inang Reynang Helen, kung paano ang maging tunay na reyna, ang kanyang buwis buhay, na pagsakripisyo, para malagpasan, ang mga pagsubok sa kanyang misyon, kasama ang ating mahal na Haring Raja Mamay Abdurrajak, at ang ating pinakamamahal na Ama Ali, ang realidad na walang sino mang makakahigit, hindi katulad ng mga politiko o sino mang marangyang tao, na umaapak sa magarbong pamumuhay, ang mga politikong kawatan, at mapagmataas na mga oligarkong mayayaman, na hindi man lang matulungan ang mahihirap. Ang masaklap pa na ginawa ng mga politiko, ay ang paslangin ang mga tunay na pinunong may dugong bughaw, ng Salto Noto ng Mindanao, para sila ang mamayagpag, ang katotohanang makikita ng ating mga mata, na iniwanan ng mga politiko ang Mindanao sa pagprogreso, at doon lamang sa pusod ng Metro Manila, ang pinaunlad, ang lugar na kung saan malayang patabain ang mga bulsa ng politiko. Sa pagkakataong ito lumabas na ang ating matapang na Lolo Aksadam, para tayong mga ordinaryong mahihirap, ay kanyang ipagtanggol sa mga mapang-aping mga politiko, at para ipresenta na ang tsekeng nagkakahalagang kwadrilyon, nang sa ganon ay magagamit ng ating mahal na inang Reynang Helen para ipamahagi sa mahihirap, at gamitin sa kanyang nasimulang mga programa, para tayo ay matulungan at maiangat sa antas ng ating pamumuhay. Ang video po na ito, ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. All credit po sa ating Her Royal Majesty Queen, sa ating beloved Lolo Aksadam, at sa ating beloved Princess Putria Miriam Aljam. Ang original video ay inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel at Facebook pages. Para sa kompletong detalye ating pong panoorin ang video, hanggang sa ito po ay matapos. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong utusan ay hapon na kayo sa tanan. Ang aking mga tauhan sa Tenet o Brother Boyan Saksagan, aking mga Royal Armed Forces, Raja Suleiman Peacekeeping Group. Andito po ngayon ang ating mahal na reyna, ang Queen of the World, ang Queen of Penance, Sultana di Sulu, at ang kasama, si Ama Ali. Anong naman niyo si Ama Ali? Ito ang pinakamatibay ng lolo, tatay natin na matagal na sa atin. Minsan tumatawag, nandiyan tayo, maraming natutulungan. Minsan wala. Sige, okay lang, at least nandito siya mali. Malakas, hindi rin siya nagkasakit. More than 1 year. 1 year dito sa atin. Lalo na, ating ipakilala ang ating lolo. Ito po ang kilala mula noon pa. Panahon pa ni Dr. Sirizal, nandiyan na siya. At ang kanyang mga kasama si Patria, Mariam Hapsa, at mga kasama galing ni Queen Helen sa Manila, sa Iloilo, Bacolod, hanggang Dapitan. Hanggang kahapon doon kami sa Iwasan March. Nandito ngayon ang Sultan na bagong tinurunahan kahapon pa, si Dato Hamad. Ngayon ay siya na ang kapalit ng kanyang tatay, ang aking kapatid na Sultan. Nandito rin ang kanyang mahal na asawa, yung Sultana. Tagal kami nagkasama. Awa mo, nakilala ko siya, kapatid, Sultan Berulawan mo sa bahay, kay Queen Helen, kami ng mamay sa Matina. Doon na kami nagkakilala. Hanggang nakapunta pa siya, ama ko rito, 2 times. Ngayon, tuloy-tuloy na.
At sa awan ng Allah, ito ay makukuha na natin. Nakuha na nga. Ayon sa ating mahal na rin na. At mahal na Lulu Accident. Yun po. Ngayon, ibigay ko ang na ito kay mahal na rin na. Mahal na rin na ito. Maraming salamat po, Sultan Pukan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Di ko akalain na marami kayong nagsuputan dahil nagsupot din ako. Parang biglaan itong aming gagawin. Kasi ang pagbisita namin sa inyo ay napakalaking bagay. Kakapukan, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyo na pag-alaga nyo kay Ama Ali, pagprotekta ninyo, at ako'y nagpapasalamat. Lagyan po ng platito para hindi mabuhos. O kaya, wala pang ulat dito. Nagkuha pa ang Ama kasi para hindi malo. Tapos, Kakasultana, salamat ng marami sa pag-atiman kay Ama Ali, sa inyo din, Dayang, Ruby, at ang mga nag-alaga kay Ama. Tinatanaw ko ng utang na loob at talagang iniiyakan ko ang Allah dahil siyempre ang kaligtasan ni Ama at ang kaligtasan ng lahat ang importante. Maraming beses na kayo dito pinadalhan ng drone. Maraming beses na kayo pinaikutan dito. At maraming beses na gusto na nila kayong atakihin pero hindi nila magawa. Dahil ako'y naniniwala na kayo ay protektado ng Allah, ang Diyos Ama. Kaya ito, sinikap ko talaga, Kakasultan, na kahit alam ko na makadireksyon na kami. Dahil alam ko rin na ang desisyon mo ay ito nga ngayon. Subalit, mas ninais ko kasama ng Ama, balikan kayo muli para ang tunay na pasasalamat manggagaling mismo sa aking puso at isipan dahil napakalaking bagay po yung ginawa ninyo sa akin dahil nakahakbang ako ng mas malaki at narating ko ang aking misyon na kung saan ang gumagalaw ngayon ay ang ating mga lolo na sa loob ng kabangkuhan at lahat iyan ay nakasalalay na sa mga kamay ng mga lolo ang red chiki na hinantay natin. Amen, Allah. Akala nila noon, pananalita lamang. Dahil ang buong pagkaintindi ng politiko, ng mga kapulisan, ng mga militar, ay sila ang may poder at otoridad. Subalit, sa ngayon, masabi ko sa inyo, natapos na ang paghari-harian nila dito sa gobyerno ng Pilipinas, sa gobyerno ng Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, at sa lahat ng royal family na nakapaikot sa Southeast Asia at sa buong mundo. Dahil ang nagbigay ng agreemento ay ang ating mga lolo na siyang humawak ng soberenya hindi lamang sa iba't ibang dako ng mundo, kundi sa buong kalawakan at sa kailaliman ng Lemuria. Kaya ako bumalik sa Ligwasan dahil nag-umpisa ang laban ko sa Ligwasan na kung saan itinanim sa aking pagkatao na darating ang panahon
ay itatama ko ang pagkakamali ng nakaraang mga liderato, ng nakaraang mga desisyones na kung saan tayo, ang royalty, ang siyang nagmamakaawa dahil ang pagkaalam ng tao, ang politiko, ang hari at may karapatan. Kaya matagal nang wala silang karapatan. Nagpapakitang gilas lamang sila. Dahil ang akala nila, ganyan pa ang pagtingin at inakala nila na ako ay patay na at pinagkakalat nila na ako ay patay. Ang iba, sinasabi ako ay nakakulong at ang iba sinasabi na hindi ako totoo at scammer pa. Diyan sila mali. Dahil dito, kaya nga bit-bit ko rin ang ating mahal na Lolo Aksadam, si Raja Baginda Muhammad Ali Abdurrajak Raja Sulaiman. Hinuli ko muna ang Raja Sulaiman dahil dito nananalaytay ang ating dugo mula pa sa unang mga panahon. Bago pa ang mundo nagawa, ang dugo na pinakamamahal ng Raja Sulaiman ay talagang binardyahan na yan ng mga arkanghel. Lahat tayo na nandito na sumunod sa patakaran ng Kakasultan Pokan ng Sok Sargent. Nandyan ang sa Maguindanao. Nandyan din yung sa Lanao. Kaya nga magsama-sama ito para ipagbuklod ang tunay na pamumuno mula sa royal couple, si Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak Sharif al-Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar, the King of Southeast Asia, the Sovereign Judge of Sulu and North Borneo, and the Southeast Asian na hari na talagang apo ng Malaysia, ng Pilipinas, ng Brunei, ng Johor, Buckingham at ng Saudi Arabia. Sa Islamic, itinayo muli ni Raja Mamay ang pamumuno sa buong mundo bilang Islam. Si Queen tumayo bilang Queen of Christian, of Buddhist, of Hindus, at iyan ay pinag-blend natin na ngayon ang question ng religion ay hindi natin binibigyan ng ibang kulay, subalit ang ginagawa natin ay pagkakaisa na tunay na kung saan Kristiyano, Muslim, Buddhist, Hindus ay magkakaisa. Iyan ang pinakamagandang nangyayari ngayon. So ang pagpunta ko sa Ligwasan, inutos iyan ng makapangyarihan. Dato Ahmad, ang hindi mo namalayan, ang aming misyon ay nagbigay ng pinakamataas na puntos at kaligayahan sa makapangyarihan. Dahil tiniis namin ang hirap, siyempre alam namin na magkaiba ang ating antas ng pamumuhay sa pusod ng Ligwasan kesa sa pamumuhay sa Manila. Babalik na rin natin, darating ang panahon na hindi na nila maaabot ang magiging antas ng mga totoong dugo ng Raja Sulaiman. Dahil alam natin na ang pera na ninakaw nila, ang ginagamit nila ay galing sa kaban ng ating Hari Solomon. Na iyan ay pinag-iingat ng Allah. Kaya nga, sabi ko kay Lolo, ara na, may pera o wala, aarangkada tayo. Maraming naniningil, maraming humihingi ng tulong, marami ang gustong magkapera, pero may paraan tayo.
Yan lang ang ano natin, na talagang kung sa pagod, sobrang pagod. Pinasasalamatan ko ang mga nagmamasid at nagpo-comments sa lahat ng aming pinupost kay Putria. Lahat iyan ay dokumentado, silyado, aprobado. Kaya yung mga nagda-vlog, nagla-live, ipakita ninyo kung meron silang katulad na queen na handang lumusong sa kaputikan, lumusong sa baha ng ligwasan, doon sa pinakaliblib. Kung meron silang katulad natin na handang magpakasakit, na handa nilang pagbibigyan ng pagkakataon, lingunin ang ating mga lolo. Masaya si Ama Pandala, masaya si Sultan Kelly, masaya ang angkan mula pa kay Lolo Di Malen, at lahat tayo ay makikinabang dahil sila yung mga sinaunang bantay ng pusod ng langit at lupa hanggang sa pinakailalim. Kaya sa ngayon, binibigay ko ang telepono, ang mikropono. Talagang antok na, no? Nakikipag-usap sa inyo, yung mata gumaganyan na. Pero ang utak, diretso pa. Pero lang dahil sa mikropono at telepono, ipasa ko na kay Lolo Aksadam ang magandang pananalita ng isang lolo na handang magpakasakit laban sa buong Mindanao ng ating lupang tinutuan. Lolo. Telepono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bago ang lahat ay ibinibigay ko ang pinakamataas na antas sa lahat ng mga makapangyarihan na hindi nakikita ng ordinaryong mata. To our King Martial Jason Lopez Lorenzo, Queen Everlasting Amor Solo na siya mismo ang may hawak ng daigdig, at kay King Dino, sa Niño Division, to our King David, King Abraham, King Hope, King Solomon, Queen Magdalene, and also to our Grandpa Ruben Edera Eclio Sr., to our Grandmaster Ruben Buray Eclio Jr., sa 7 Macdum, Dr. Yud Stubar, Captain Capul Jury, General Adriano de la Concepcion, Dr. David Yorn, Dr. Gigi Daudenex, and Dr. Jeff Tomasines, and Dr. Charlson. Sa 5 bukales ng mga ermitanyo-ermitanya, sa Bermuda Triangle, Golden City, Ciudad sa Araw, Biringan City, sa 7 kakontinente ng karagatan at 1 kontinente ng kalupaan. Sa Medical Division, Underground Medical Division, ITD Doctors, Specialist Doctor, Era Terizo, sa lahat ng mga makapangyarihan na nakikinig sa amang sulok ng daigdig at labas ng daigdig, sa iba't ibang planeta at sa universe, sa ating pinakamamahal na Queen Helen Abdurrahjak Elizabeth III, and also to our King Mamay Abdurrahjak, ang ating palanggang hari. At siyempre, ang aking dakilang ama, na ilang ulit nilang pinatay at ilinibing 4 na beses. Walang iba kundi si Ismael ng aking pinanatang na ama Ali. Kaya nga dapat itong ating mga oligarch, mga Illuminati, mga kabal, lalo na itong mga politiko na wala nga ng mudo, mahiya-hiya naman kayo kay Ama Ali. Buhay na buhay, pinalalabas niyong patay, tapos dagdagan niyo pa si Queen Helen, sabihin niyong patay. Para ano? Para mamayagpag kayo sa mga katarantaduhan niyo. Diyan kayo nagkamali kasi hindi nyo alam na may anak si Ama Ali na nagmamasid sa inyo sa mahabang panahon. Pinatay nyo din ito, tinadinahan nyo pa yung nitso, pero sa awa ni Allah, nandito ako nagbalik sa Mindanao. Masakit pa nung araw, pagbalikan ko talaga yung nakaraan. Nung ikinulong niyo pa ako dyan sa dapitan, pinahirapan, at sinintensyahan niyo ako,
sa kasalanan na hindi ko namang ginawa. Tapos sasabihin nyo, si Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III ay hindi tunay, Cayman. Eh bakit kinopya ni Sara Duterte ang pangalan ng Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III kung hindi yan tunay? Bakit kinopya ni Lisa Araneta ang pangalan ng Queen Helen kung hindi tunay? Nagpakuruna-kuruna pa dito sa Mindanao. Di na siya nahiya sa balat niya. Pinakamasakit pa, napakasinungaling ng ating administrasyon na caretaker, na wala ng authority. The government is no authority na. Dahil tapos na po yung kontrata na 50 years. Sa sobrang bait ng reyna at bait ng hari, humingi sila ng 5 taon na palugi para ayusin ang dapat ayusin at mai-transfer yung pamumuno balik sa sultanato ng Sulu. Pagdating ng 5 taon, humingi na naman sila ng another 5 years extension. Sa sobrang bait pa rin ng reyna, pinagbigyan pa rin sila. So more than 60 years na ang pamumuno ng caretaker government. Aba, ayaw pa rin bumaba. Kasi nga, lahat sila nabili sa pera ng mga Illuminati, ng mga kabal, ng mga oligarch, at ng mismo ang Roma, ang Vatican. Di na sila nahiya. Ang Santo Papa mismo pumunta dito sa Pilipinas, pinapirma itong aking ama. Ha? Ang lalaking ng halaga ng account, kaya nga umunlad itong Roman Catholic. Na pag-aari yan ng heritage account, pag-aari ng ating mahal na reyna, kasi lahat yan ay nanggaling yan sa mother account. So ngayon, hindi na tayo papayag na magpapatuloy ang kanilang maruming adhikain na wala silang malasakit sa sambayan ng Pilipino at sa ating bansa. Wala silang pakialam kung mamatay kayo sa gutom. Ang importante sa kanila, puno ang bulsa nila. Ang masaklap pa ito, pera, ang pera na sinisweldo mula Presidente, Vice President, Senado, Congress, Mayor, Governor, down to the barangay official, pera ng mga lolo. Doon nila kinukuha sa heritage account, sa mother account. Sabihin ko sa inyong totoo, mula pa, ni kahit duling na 5, wala ang government. Wala silang pag-aari. Ngayon, dahil tapos na, ayaw nilang makinig, ayaw nilang sumunod sa soberenya, maghanap sila ng sarili nilang mundo kung saan sila. Kasi ito, pag-aari ito ni Allah. Ang Luzon, Visayas, Mindanao ay pag-aari ng Diyos, pinili ng Diyos. Kaya nga tinawag na ang Philippine Island is the chosen land. So ibig sabihin, titira sa Philippine Island ang mga tinatawag na the chosen people. So kung kayo'y naniwala sa mission ni Queen nang walang pag-aalinlangan, na nanindigan kayo sa side ni Queen at ni King at ni Ama, dahil ayan pa man ang ating tigulang, buhay na buhay, ibig sabihin, chosen people of God kayo. Diba? Matatawag lang kayong hindi chosen people of God kung namangka kayo sa 3 ilog. Kaya nga, bato-bato sa langit, ang tatamaan, bukol ang abutin. Ha? Alam nyo, itong paghihirap sana matagal na itong natuldukan. Matagal na sana itong natapos. Bakit umabot tayo sa puntong ganito? Dahil ito doon sa mga binigyan ng ating mahal na reyna at mahal na hari ng katungkulan na para gampanan sana ang misyon. Pero sila pa ang naging traidor at sila pa ang humaharang. Kaya nadili tayo, no? Pero ngayon, kumilos ang mga lolo. Kumilos na mismo ang kalangitan. Kaya nga sa aming pag-iikot ng ating mahal na reyna, talagang paspasan ito. Kasi nga, unang-una, kung hindi gagalaw talaga ang kalangitan, papatayin tayo lahat nila. Ha?
Isipin nyo yung ginawa nilang karumal-dumal na strategy nila. Pinalabas nila sa buong mundo na may COVID-19. Walang COVID-19 virus. Nagkaroon lang ng COVID-19 virus yung itinusok nilang bakuna na yan. Yan ang COVID-19. Bakit? Bakit pinirmahan nila yan at inapprove nila? Ang daming mga doktor, ang daming mga politisyan na yumaman, gumanda ang bahay, lumawak ang kalupaan. Nang dahil din sa programa na yan na COVID-19. Kasi pag may namatay, binabayaran sa kanila ng company na yung gumawa ng vaccine. Isipin nyo, kung talagang nakakatulong ang vaccine na yan, bakit iba't iba ang pangalan? Ha? Diba? Iba-iba ang pangalan ng vaccine. Ibig sabihin, ginawa tayong yung eksperimento. Kasi ang COVID-19, ang purpose talaga niyan, pagbabawas ng populasyon sa buong mundo. At magpasalamat tayo dahil ang kalangitan naghanda sa mahabang panahon na may itinakda na nakasaad sa propesiya na reyna ng mga maralita na walang iba kundi si Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Siya ang itinakda ng kalangitan. Kaya nga lahat, ang ginagawa nilang kalukuhan, siya lang naman ang humaharang. At hindi niya papahintulutan. Kasi siya ang inutusan ni Allah. Sa sobrang inggit nila, na kahit alam na nila na tunay si Queen, kinukuha nila yung identity ni Queen. Pangalan, apelyido lahat, pati DNA niya, kinuha din nila. Kaya nakakapagpalabas sila ng pera. Pero yung kinukuha pa rin nilang pera, pera pa rin ng ating mahal na reyna. Ngayon, itong mga barn, na mayagpag sila. Dahil dun sa 2 billion USD ng ating mahal na reyna na hindi nila binigay. At nag-create sila ng polymer. Ang polymer, walang basbas ng ating Sultan of Tihulo sa ating mahal na reyna, walang basbas. Mahal na hari, walang basbas. Mas lalo na sa kalangitan, walang basbas. Tapos nag-another na naman sila, gumawa na naman sila ng polymer. All polymer, fake. Tapos nag-iikot itong piki na BBM. Itong piking BBM na tinatawag na Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sabihin ko sa inyo, patay na ang totoong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. doon sa London. Yung nanalong presidente ninyo na tinatawag yung BBM, ang totoong pangalan niya, Demetrio Garcia Bundok Jr. Hindi siya Marcos. Linuloko niya ang buong Pilipinas, linuloko niya ang buong mundo. At nakakahiya, wala nang ang authority, namumuno, drug addict. Tapos itong ating Philippine National Police, itong ating mga kasundaluhan, walang ginawa, pinagtakpan ng kawalang hiyaan ng mga namumuno. Kaya nga, ang ginawa ng ating mahal na reyna para maging safety kayo, take over United Nations. Amen, Ya Allah! So, ang nag-i-implement ngayon sa atin is United Nations. Kung gusto nating umunlad, ang kailangan disiplina sa sarili. At ang magpakabanal kayo sa sarili nyo at marunong kayo magpakumbaba. Yan ang totoong tao ng Diyos. Karamihan kasi nakalimot na kay Allah. Kasi nasilaw na sa mga material na bagay. Ngayon, kung hahayaan pa rin natin sila, wala tayong mapapala. Mas lalo tayong papatayin ng mga walang hangyan. So anong kailangan ng Philippine Island? Ang kailangan ng Philippine Island, ang kailangan ng Philippine Island ay absolute monarchy, no election. Wala na itong atrasan, laban na ito. Ngayon, kayong mga pulis, wala kayong karapatan na mag-checkpoint.
dahil wala na kayong authority. Magchichikpuin kayo, binibiktima nyo mga nagmumotor, ng mga single. Kasi yun ang madali nyong lukuhin, madali nyong takutin. Ang problema, wala na kayong authority. Kaya dapat lang sa inyong lahat, lapag sandata. Bitiwan nyo yung mga armas nyo. Kasi wala kayong authority na. Ang lalakas ninyong gumawa ng kriminal, ng krimen, sisingilin kayo namin at tutuldukan namin ang kalukuhan nyo. Ngayon, ang ating namang AFP, ang ating army, kung ako sa inyo, mag-report na kayo sa ating pinakamamahal na King Mamay Abdurrajak, dahil siya lang naman ang Commander-in-Chief ng NATO. Ngayon, ang mga taga-BARD, kayong mga taga-BARD, mayroon pa namang matitino. Yung mga matitino na BARD, ganito lang ang sasabihin ko. Kung gusto nyong makasama sa grasya na ito na inilaan ng kalangitan, report immediately to Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. At gusto kong iparating sa lahat ng mga tao, ma-Muslim ka man, ma-Kristiyano ka, hindi tayo magkakalaban. Bagkus ay magkakapatid tayo sa ating dakilang ala. Bakit tayo mag-aaway-away? Dahil sa mga utos nitong mga siraulong politiko na walang nagawa sa ating bayan, kundi pagnakawan ang kaban ng bayan. Panahon na gumising ang lahat. Kaya, ang kailangan sa ating Philippine Island, dahil kailangan na natin gampanan ang pagiging divino gobyerno, absolute monarchy. No election. Ngayon, uulitin ko, ang itinalaga ng reyna na presidente ng Federal Republic of Lumasog, TRM, kumilos ka na. I-declare mo na ang mahal na reyna at mahal na hari para matapos na tayo. I-declare nyo ang absolute monarchy. All elders, United Nations, listen to me. This is Raha Sulaiman Baginda Muhammad Ali Abdurrajak. At buhay pa rin ang aking dakilang ama na si Ama Ali. Kahit basahin nyo yan sa Quran, basahin nyo sa Biblia. Ismail, ikaw ang kabanayan ni Ismail. Kayo lahat, kabanayan ni Ismail. Kaya pasalamat tayo na nandito pa ang ating ama. Dahil kung wala ang ating ama, wala tayong heritage account, wala tayong mother account. Kasi ang lahat ng yaman na yan, ipinamana sa kanyang pinalanggang apo, na walang iba, kundi si Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. Uulitin ko, all politician, wala na kayong karapatan. Kung ipapatuloy nyo lahat ng nag-file ng candidacy, ito lang masasabi ko sa inyo, firing squad kayo lahat. Amen! Ngayon, ikaw pilota, sinabihan na kita, binalaan na kita, pinagbanat-banatan mo ako. Ngayon, kasama mo si Renato Clemente. At ikaw, General Fermin Batungbakan. Ikaw ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Sino ka? Who are you? Ang may karapatan na magpatakbo sa Philippine Island ay walang iba, kundi ang Queen of the Philippine Island na si Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. Dahil siya lang ang may authority kasama ng kanyang mga mandirigmang Raha Sulaiman. At ikaw din, Odilong Puga. Ako nanahimik.
ng matagal. Uga, pakiusap. Isauli mo ang account na 2. At yung 5 account na ibinigay mo sa akin na rinisip ko, kulang-kulang. Ngayon, sino sinasandala mo? Sino ang apo mo? Si Enrile? Hindi ko kayo papayagan na lalapastanganin niyo pa uli ang reyna. Dahil ang reyna, ni kahit isusubo na lang niya, ibibigay pa niya sa misyon. Tapos ikaw o dilumpugan, napakalapastangan mo. Naturingan nagseminaryo ka. Pero anong ginawa mo? Pangalan ni Queen Helen Abdurrahjak, ang 7 account ay pinagkatiwala sa'yo. Anong ginawa mo? Kinuha mo yung 2 account at yung 5 account, binawas-bawasan niyo pa. Sino ang mga kasabwat mo? Maririnig-rinig ko pa kayo na tatawat-tawat, sasalita kayo ng hindi tama kay Queen. Umarap kayo para magkaalaman tayo. Kayong mga walang hiya, ng mga politician, papipiliin ko kayo. Kasi hindi kayo makuha sa diplomasya eh. Anong gusto nyong gera? Kaibigay ko ang gera. Sa katubigan, sa kahanginan, sa karagatan, o sa kalupaan. Pili kayo. At kayong lahat ng mga bansa, kagaya ng Russia, Japan, Canada, lahat ng mga bansa, ito ang masasabi ko sa inyo. Report immediately to Queen Helen Abdurrahjak Elizabeth III. Renewin nyo ang inyong authority dahil pag hindi kayo nag-renew kay Queen Helen Abdurrahjak Elizabeth III, wala kayong budget at hindi kayo naming papahintulutan na mag-iimprinta kayo ng pera dahil wala kayong power of authority. Dahil ang power of authority ay na kay Queen Helen Abdurrahjak Elizabeth III. Ngayon, kung gusto nyong may budget kayo, mag-report kayo at ibigay nyo ang dori ni Ama Ali at ang dori ng mahal na reyna at ng mahal na hari dahil malaki ang utang nyo lahat kayong mga bansa. Sasabihin nyo ang Pilipinas ang may utang. Walang utang ang Pilipinas. Kayo ang may utang sa Pilipinas. Kaya mahiya-hiya kayo. Ngayon, kahit sinong politician o sinong mga namumuno ngayon dito sa wala ng authority, sasabihin ko lang ito sa inyo. Hindi kami pumapayag na mag-iimprinta kayo ng pera muli. Bakit? Ang totoong plate ng pag-iimprinta ng pera, yung plate at saka yung ink at saka yung papel na gagamitin, ang mga lolo ang mag-iimprinta mismo kung saan si Queen Helen Abdurrahjak Elizabeth III para magbukas na ang new currency. Ang grasya na ito para ito sa mga tao na nagpakabanal, nagdisiplina at mapagpakumbaba at higit sa lahat mapagmahal sa kanyang sariling bansa. Yan lang. Ngayon, sasabihin nyo, wala namang pera si Queen. Diyan kayo nagkamali. Bakit? Ngayon may dala kaming account na nandito. Ang pangalan ng bangko na yan, Amana Islamic Bank. Ang ibig sabihin, Ama, Ina. Grasya ng ating Ama at ng ating Ina, Norma. Na ngayon, ang laman ng bank account na yan is quadron. Di nyo yan kaya ubusin. Ngayon, nandyan ang chiki. May chiki si Queen. May chiki din ang lolo. Pero ibinigay ko sa kanya kasi ayaw ko mangyari na maibigay ito sa maling kamay. Kasi sa bawat chiki, pwede yan pirmahan ni Queen, lagyan ng halaga na siya na lang ang mag-igo kung lagyan niya ng trilyon bawat chiki. Kasi 2 booklet yan. So para man yan sa inyo. Kaya itong paghihirap ninyo, kunting tiis na lang. Kasi kung bigyan kayo ng grasya na hindi pa nagwalis si Allah,
Ay, papatayin kayo ng mga yan dahil sa sobrang inggit. Ha? Wala pa nga, pinapatayan na nga tayo eh. Ganun sila kasakim. Gusto nila, sila ang mag-ari-arian. Hindi na pwede. Kaya ang Philippine Island at saka ang buong mundo, kung hindi mag-intervention ang ala, hindi ito mag-aasinso. Pero ngayon, kumilos ang kalangitan, kaya nga may preparasyon ngayon. Ilang beses na namin hiniling na formal na sanang kilalanin ang reyna at ang hari na paupuin sa Malacanang koronahan, pero di nila ginawa. Tama lang yun na hindi nila ginawa kasi binaboy nila mismo ang Malacanang. Tapos bumisita kami sa Bangko Sentral. Binaboy din nila ang ating Bangko Sentral. Tapos ito namang mga Bangko Sentral din na namamalakad, mga siraulo din. Ipagtatanggol nyo ang polymer, alam nyo peke. Yan ba ang pinanumpaan nyo? Ipagtanggol ang peking pera. Pera na walang backup na ginto. So anong gagawin natin? All Philippine money, demonetize. All bank, shut down. Bakit kailangan i-shut down? Para buksan na natin ang new currency na ang pera na ito na gagawin ng mga lolo na ipamamahagi ng mahal na reyna sa kanyang mga minamahal na nasasakupan sa Maharlika Kingdom of God Empire. Ito ang pera ng pinakamataas ang value. Wala nang sinumbangang bansa na tataas pa sa pera ng Federal Republic of Lupas of the Philippine Island. So ngayon, kung mayroon pa kayong nakatabi sa bangko, warningan ko kayo talaga. Kasi hindi nyo alam kung anong mga move ang gagawin na namin. Kasi bakbakan na to, kaspasan na to, rubo-rubo na to. No retreat, no surrender. Ano ang dapat nyo gawin kung mayroon pa kayong nakatago? I-withdraw nyo, itulong nyo na sa mission kay Queen. Kasi maipalik pa sa inyo namin yan ng doble. Sabihin ko sa inyo ng totoo, pag maayos namin ito talaga, kasi puspusan, kung hindi man natin makuha sa buwan na ito, dahil December na, by next year, makikita nyo, mayroong mangyayari talaga. At ito ang masasabi ko sa inyo, ang grasya na inihanda ng kalangitan, pag ibinalik na yan sa inyo, wala yang pagkatuyo. At mutain kayo sa pagbibilang. So, baka sabihin nyo hanggang salita lang ako, ipakita ko sa inyo ang patunay. Ito yung bangko. Ito yung bangko, Amana Islamic Bank. Ang ibig sabihin nito, Ama. Ito, si Ama. Ismael, kabanayan ni Ismael ang maghahango sa inyo. Kabanayan si Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Nandito, kwadro ng laman nito, kaya ibigay ko sa inyong pinalanggang reyna. Yay! Yung isang cheque, nandun kay King, linagay muna ng ating mahal na reyna kasi mahirap na, baka ma-hold up tayo. Alam nyo naman yung mga siraulo. So, dinala natin ang cheque ng lolo na ipinagkatiwala sa ating mahal na reyna. Kasi ako, di ko to kailangan. Ayan, cheque o. Wala pang nakasulat. Bahala na si Queen kung magkano ilagay niya. Kaya may grasya kayo! So, dahil ang reyna ay pinalangga sa mga lolo at mahal na mahal siya ni Ama Ali, so Ama, bilang ama ko, Ama, ibigay ko sa iyo ang cheque ng mga lolo at ikaw ang magbigay sa imong pinalanggang reyna ng Philippine Island. Ano yan?
Shalom! Bukana si Puniwahan. Ayan, palakpak kayo. Yan, dapat maging masaya na kayo na dito nyo masasabi ngayon na hindi kayo nagkamali na sumunod kayo kay Queen. Pero kung nag-aalinlangan kayo kay Queen, walang problema. Malawak yung pintuan para umuwi kayo. Yan eh, sino gusto umiwalay kay Queen? Bigyan ko kayo ng pagkakataon kasi baka ayaw nyo dun sa grasya na yun. Sama sila! Laban! Hefe! Mabuhay! Ang mahal na Reyna! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang Raha Sulaiman! Ibalik ko kayo sa ating pinalanggang Reyna ng mga Maralita, Queen Helen Abdurrazzaq Elizabeth III. Maraming salamat. Tulad sedang Ama Ali. Maraming salamat sa pagbantay sa akin. Maraming beses nailibing pero umaakyat sa libunan. Maraming beses tinalikuran ng mga iba't ibang nagsabing sila ang may karapatan. Ngunit ginamit lamang nila. Sultan, Pokan, Arakandra, Dato, Sulaik, nire-recognize ko ang presence mo, Dato Ali, ang kay Bay, at least dito sinasabi ko sama-sama. General Ramirez, nasaan ka na? Okay. Sa araw na ito, tinatawagan ko lahat ang National Liberation Front of Southern Philippines na iyan ay nasa libro na isinabmit sa United Nations, sa House of Congress, House of Senate, sa Department of Foreign Affairs, sa Office of the President, at ito ang ginamit nila sa PISCO. Binabawi ko lahat ang mga kasama natin, pero nasa inyo pa rin ang huling desisyon. Kung gusto niyong makinabang sa aking nilakad na mga programa bilang Royal Armed Forces, nire-restructure, nire-reorganize, at ngayon, inaatasan ko si Sam. Kaya ka, pinapaiwan ko dahil kailangan ni General Ramirez lahat ng mga iniwan kong mga tropa. Ang hindi ninyo alam, lahat ng MILF, MNLF, BIFF, NPA, Tagtad, Sagrado Corazon, Ilaga, lahat kayo, ang dulo ninyo lahat, si Queen Helen Abdurrazzaq. Inayos ko kayo 2010 pa. Nag-blocking lang ang opisina ng PISCO ng Presidente ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, lahat itong naging kasabwat ng konspirasiya. Lalo na, binabawi ko lahat ang mga namamamayan na sumanib sa Bangsamoro, Tangamos region of Muslim Mindanao. Kung ayaw niyong sumama sa akin, go kayo sa kanila, pero walang iiyak dahil nakita niyo na ang tseke. Matagal na iyan. Pero inantay ko muna na si Lolo, si Ama magsama,
para madeklara nila ito, at ito ay dinala ko sa pinakapusod ng Ligwasan Mars dahil ang may hawak ng axis ng power ay ang Lolo Putok Baginda Ali Abdurrahman. Pumunta ako doon dahil ang sumpaan namin ni Ama Pandala Pasandalan hanggang sa kabilang mundo. Ako ay si Bay Nila. Naalala ko sa Takurong, nagtatalo ang dalawang matanda, si Ama Ali at saka si Ama Pandala. Ang gusto ni Ama Pandala, hiningi ako kay Ama na dadalhin mo na ako sa langit. So alam ko na may langit na kung saan nandoon ang aking mga pinakamamahal na mga kapatid. Mas marami akong kapatid sa kalangitan. Mas marami akong kapatid na hindi ninyo nakikita. Kunti lang kayo. Kaya nga nagsumiti ako sa office ni General Divino Pabayo sa Sulu. Permado iyan na na-receive nila. I have 500,000 strength. That means, ang kasundaluhan ko, ihigit pa sa numero ng Philippine Armed Forces of the Philippines. Kaya tinatawagan ko lahat sa kabundukan. Bumaba na kayo. Kung hindi kayo bababa, hindi ko kayo bibigyan ng inyong inaantay na grasya na akala ninyo makukuha ni Bongbong. Si Bangbang ang may karapatan, hindi si Bongbong. Yan ang hindi nila nakita. Ngayon sa harap ni Lolo, ni Ama, mga Sultan, Sultan Ahmad, alam ko umiyak ka na naman dahil hindi mo akalain sa araw na ito kasama mo at kasama mo rin ang physical na Kelly na yan ay inihanda namin. Hindi ko sukat akalain na si Muhammad pala ay talagang hindi na ako pinapababayaan. Nabubuyoy na ako dahil sa sobrang excited. Kasi nung sinabi ni Lolo, ang mata na tagus-tagusan kaka. Takot ka pa, ha? Oo? Ina mo, walang takot. Oo, di ba? Sabi ko, maglagay kayo dyan ng bell para pag pumasok sila, iganon nyo lang. O doon sa may masjid, Dato Ali, yan mga dapat ninyong bantayan. Pero sa ngayon, na nag-ikot na si Ama, ay si ating Lolo, tingnan nyo ha, ang tayo pa lang, matakot na sila. Okay? Yan. Ang totoong hari na galing pa ang dugo sa pinakamalayong lugar. Diba, gwapo? Oh, inggit lang sila dahil ang lolo ko gwapo. Oh, tingnan nyo. Mas matakot sila dahil ang sinabi ni Ama sa akin, Boy, nung nurse ako sa Saudi Arabia, Boy, hindi pa ako nagsabi, alam niya na iparitoke kong ilong ko. Sabi niya, Boy, hindi pwede, kasi yan ang marka mo sa amin. So, ibig sabihin, pag tingnan ninyo ang pera sa ilalim sa Lemuria, ilong ko pa rin. Nakita ninyo yung pictures na nilabas natin ng December 11, 1,000 years nakalagay na yan sa ilalim ng Mount Mayon. Si Helen pa rin ang kawangis. Ngayon ito, marami akong natulungan dahil basbas din ito ng kalangitan. Marami akong binigyan at maraming naprotektahan. Kamukha pa rin ni Queen, pero si Lola yan. Kaya sila yung bantay ng World Bank. Lolo, kahit gusto ko pang magsalita,
Kakasultana, tumutunog na kasi. Kailangan ko ng lumakbay. Kasi may hinahabol akong mga kausap sa iba't ibang bayan. Ako'y nagpapasalamat sa inyong papunta ngayon. Lahat ng mga na-mention ni Lolo, mag-usap tayo. Minsan, ang pagmamahal ng Lolo, kailangan niya lang itama ang dapat itama. Kahit anong takip ko sa inyo, walang hindi malalaman sa mata ng engkantado, sa mata ng ating mga pinakalolo. Kaya, hinihiling ko na sa inyo, tama na, sobra na. Kayong nagpapadala, na akala ninyo mga investigador kayo, para i-report doon sa minensyon na salita ng hindi maganda. Ngayon, sinabihan niya ako, kung kaya ko ibalik ang nanay niya, nagkamali siya. Dahil pinahiya niya ako sa mundo. Pero ang hindi niya alam, may katotohanan. Dahil hindi ako ang nagbabalik ang mga lolo na nasa pusod ng Allahu Ta'ala. Pero ngayon, pasensya sila. Hindi ko nakasalanan dahil ang grasya ay para lamang sa mga taong naniniwala na may grasya. Sila hindi naniniwala, so disgrasya lang sila. Kaya ibigay ko ang disgrasya sa kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat. Absolute monarchy! No election! Yes! Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support, at inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.